everyone! Nagbabalik tayo dito sa ating 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. Pero napaka-special po ng ating programa sa araw na ito kasi hindi lang isa, kundi dalawa na magigiting na alagad ng Diyos ang ating kasama, dear lolos and lolas. At alam ninyo na binubuo natin sa ating serye, Misyon Hanggang Dulo. Kaya nakakatuwa ho tayo, nasa kalagitnaan pa lamang. Pero itong ating magigiting na bisita hanggang dulo. Pwede na sila mag-look back, mahaba-haba na yung tatanawin kasi nakita na nila yung kanilang patutunguhan. Una kong ipakikilala, walang iba kung hindi si Bishop Bernardino Cortez. Palakpak naman dyan. Ayan. At nasa kanyang kaliwa, walang iba kung hindi si Monsignor Emmanuel Sunga. Palakpak din tayo dyan. At sabay-sabay tayong uminom ng ating mainit na tsaa. So alam na alam ninyo na nandito na kayo sa 20%. Nagulat ho ba kayo na ang bisita natin ngayon ay hindi lang isa, kung hindi dalawa na magigiting na alagad ng Diyos? Pwede na natin sabihin, tayo na nagdeklara sa simbahan na magigiting ang mga paring ito kasi nanatiling matatag sa kanilang misyon hanggang dulo. Ang una kong gustong tanungin, si Monsignor Sunga. Monsignor, naaalala mo pa ba ang iyong mga teaching days? Yung mga panahon na ikaw ay nagtuturo pa? Ako'y nakapagturo dito sa San Carlos sa loob siguro na mahigit na 25 taon. Naku, matagal-tagal yan, Monsi. Nangyari po yan nang magkaroon na hindi pa kakaunawaan ng mga Belgian priest at nagdesisyon si Cardinal Santos na yung mga bagong dating na bagong mga professor galing sa Louvain na masyadong nadala ng Second Vatican Council ay hindi nagkaunawaan yung dati at saka yung bago. At dahil dito, napilitan ang Cardinal na tanggalin yung mga bago. At dahil dito, ay nangailangan siya ng mga professor at ako ang isa na kinuha niya para palitan yung tungkulin ni Father Flamey sa Church History. At yun doon nagsimula ang aking pagtapak dito muli sa San Carlos, bagamat mga 2-3 taon pa lamang akong tapos sa pag-aaral. So batang-bata ka pa noon, Monsignor, during that time? Pinakabata ako sa mga wow! So, on the record yan, batang-bata pa siya, pero mukhang napakabigat po agad nung katungkulan na iyong hinarap. Kasi syempre yung panahon na yon, big shoes to fill in yon. At history pa ang hinarap mo. Noon po, noong araw, doon sa malaking hall, yung aula na tinatawag namin, ay sama-sama from first year to fourth year theology sa mga ilang subjects. Eh, yung aking tinuturuan, yung aking tinuturuan, mga dating ka-eskwela ko. Kaya ako'y takot na takot noon sa pagtuturo dahil sa kakilala ko yung mga naroon sa kanilang lukmuan. So it was an extra challenge, Monsignor. Pagkatapos, pinadala ako sa Roma para mag-aral. Ngayon, meron ako mga nakita ron sa Roma na hindi ko nagustuhan. Tumawag ako sa secretary nun, si Bishop Yalong yata, na nakasagot. At sinabi ko yung mga nangyayari doon na hindi ko naibigan. Pero nakapag-enroll na ako sa Gregorian. At sabi sa akin ng Gregorian, medyo matagal ang kukunin mong kurso dahil maghuhukay pa raw ako sa ilalim ng Basilica ni San Pedro. Dahil sa ilalim noon ay mga archaeological diggings ang nagaganap. At iyon ay binigay ko sa Cardinal Sin
kung ano ang maaari mangyari. Sabi niya, bumalik ka na rito. At kaya dito ako nag-aral sa UST at saka sa Ateneo. Kinuha kong postgraduate studies ko. So, linya pa rin po yan ng kasaysayan. History pa rin po ang linya Church niyan. history. Church history. Nag-aaral ako sa umaga sa Ateneo, sa LST, Loyola House of Studies, sa hapon dito sa UST. Nag-depend ako ng thesis sa umaga sa Ateneo, sa LST, sa hapon dito sa UST. Talaga naman, pinagsabay mo yun, Monsignor. At ako'y Paris Priest pa ng Barangka. Sabay-sabay yan nagaganap. May awa ang Diyos na natupad ko naman. At pagkatapos ko nga makagraduate, dinala agad ako rito sa San Carlos, fully, as Prefect of Studies and Prefect of Discipline. So, ibig sabihin, Monsignor, maraming dumaan sa'yo na ngayon ay pari na. May awa ang Diyos. Naisip mo po ba nun, Monsignor, na magkakaroon ka ng isang estudyante na magiging obispo pala pagdating ng panahon? Eto na nga nasa kanan ko. So, Bishop, talaga ba? Totoo ba yan? On the record, nakikita tayo. Naging teacher mo talaga si Monsignor Opo Suma? naman. Opo. Sa church history, totoo yung sinabi niya na yung mga young professors coming from Belgium, masyadong nagkaroon ng tension dito sa San Carlos, ang faculty, ng mga old guards, saka new guards. Kaya ang decision ng cardinal ay with the old. Kaya nung nawala ang mga young guards, sino ang pupunta? Tanda ko pa, Monsignor, meron isang Franciscan na nagturo para sa morality. Franciscan na foreigner. Yung ano ba pangalan nun? Hindi ko na matandaan. Kasabayan yun. Si Father, yung biblical scholar ng UST, Merino ba yun? Father Merino. Yun. Nagturo Sa amin. Greek yun. Yun nga. Yun ang mga naging professor pag alis ng mga young Belgians. Ano po? So, Yan. Bishop and Monsignor, yung mga pangalan na tinutukoy nyo, nasa heaven na ba yun? Oo naman. Lahat yun Kami malapit na Sumalangit. Susunod na Sumalangit kami. na ba ang kanilang kaluluwa? Pero tignan nyo naman, sa haba ng panahon, naririto kayo at pinagpapatuloy ang misyon na shinare ni Kristo sa atin. So, Bishop, mabait ka bang estudyante ni Monsignor? Ayaw ko. Hindi ko alam. Alala mo ba, Monsignor, na meron ka estudyanteng seminarian Bernard? Tahimik yan Tahimik na tahimik. Hanggang ngayon, tahimik pa rin. Pero magkakilala kami kasi tanda ko, nung kami seminarista, kinukwento ko kay Monsignor, noong mga panahong iyon, yung nagtuturo ng katesismo ang mga seminarista. Tanda nyo, hanggang Noveleta, nakakarating yung mga seminarista dito sa sa Makati, tapos sa Sukat, yan. Kaya nawawala ang mga seminarians, sabihin natin, yung second year and third year philosophers, tsaka first year hanggang third year theologians. No? Ang naiiwan ay yung mga first year philosophers at fourth year theologians. Si Monsignor noon ay fourth year theology. Ako po ay first year philosophy. Kaya kami ni Monsignor sa basketball. Nagbabasketball si Monsignor. Wow, ang tatangkad ninyo So hindi naman siguro nagkaroon ng panahon na nagkapatiran kayo. Magagalang kami sa kanila. Magagalang kami. Sila yung mga graduate, malapit na maging pare. Tama. At ayun nga, tama nga sa pangyayari, naging professor pa. So inabot ka pa talaga, Bishop. So, Monsignor, marami ka bang naging estudyanteng naging katulad ni Bishop? Naging Bishop talaga? Si Bishop Stud, si Bishop Sok. Si Stud. Sino pa baga? Yung si Malyari, si Bobit, si Labarias, yan. Aba, ang dami pala, Monsignor, dumaan sa'yo, ha? Yung mga awa ang Diyos.
Salamat sa Diyos, no? So, yung paghuhubog talaga, no? Just do your part. Yung pala, merong something bigger and something greater in store for these people. So, mahirap po yung, yung bahagi ng pagkapari ninyo, hindi lang yung kaluluwa, kundi hinuhubog yung kabuuan ng pagkatao. Monsignor, ang very surprising and Bishop, kasi yung mga naging role ninyo, hindi lang para sa aming laiko, kundi ang naging role ninyo ay maging tagahubog ng mga magiging pare. In effect, it was a multiplying effect. So, Monsignor, can you honestly say na dun sa multiplying effect, naging worth lahat ng sakripisyo mo? Yung panahong sabayan kang nag-aaral, may parokya ka pang inaalagaan, professor ka pa. Was it worth all your sacrifices nung makikita mo na ngayon ang mga pare at mga obispo? Alam po ninyo, yung salitang sacrifice, ay naroon yung salitang sacer. Ibig sabihin, holy, blessed. Ngayon, once you are in the state of blessedness or holiness, which we are supposed to have, ay naroon yung joy. So even though there is suffering, there is so much joy. Not coming from dito sa daigdig na ito, kundi mismo galing sa Panginoon yun. At lalo mong nadadama yung tuwa na yun, yung joy na yun. Kapag nakita mo na, at the end of your life, ang dami mong naitanim, ngayon ay tumutubo at namumunga na. At itong mga naitanim ni Monsignor Emmanuel Sunga, sinabi sa tulong ni Bishop Curtis na enumerate sino-sino yung mga bishop na ngayon, no? Ay talagang active bishops pa talaga. Pero naitanim din, nung unang panahon daw po, ang San Carlos Pastoral Formation Complex ay talahiban. Ano po ba ang recollection nyo? Kasi ngayon, ibang-iba na eh. Pag pumupunta ang mga lay dito for their formation programs, iba na, puro building na po ang paligid dito at mga Rockwell na, no, ang nasa paligid. Those, ano yung sa panahon nyo po, Monsignor, ang naaalala nyo? Alam po ninyo, itong lugar na ito ay malayong-malayo sa Maynila. Tahimik na tahimik. Tatandaan ko na ako'y pumasok sa minor seminary. Pagkagabi, naririnig, Highway 54 pa Highway 54. Ay nakakarinig pa kami ng barilan dahil maraming carnapper diyan at lahat ng atrocities ay nagaganap diyan sa Highway 54. Kaya takot na pumunta ang mga tao rito. Ang building lamang dito yung kay Army Cusela na apartment. At mula sa minor seminary, kitang-kita mo na ang Cubao. Dahil walang anumang makikita mo riyan. Pero Monsignor, yung sinasabi niyo pong Hilarmi Apartments, yung kay Army Cusela nga, yan po ay nasa may Ayala na. Natatanaw po talaga from San Carlos? Wala yung Bel Air na yan, wala yung Bendiyang yan. So those were the days na palanas talaga pala ito. Kaya pagka noong kami nasa minor, pagka Webes, nag-aambulatio kami. Kami naglalakad dyan sa paligid, makita pa yung mga kuweba. Meron pang airport diyan, yung Wilson. Kaya kung gabi nakikita namin yung umiikot na ilaw na puti at saka berde sa tower ng airport. Naku, Monsignor, parang unimaginable tong mga dinidescribe mo ngayon. At pangalawa, yung sinabi niyo po na Highway 54. Highway 54. So sabi niyo nung araw, kinatatakutan ang area. Kasi ibig sabihin remote pa. Pero yan na po ba yung kilala namin ngayon as EDSA? Yan ang EDSA ngayon. So alam niyo po ba bakit nalipat ang pangalan naging Epifanio de los Santos from Highway 54? Yan lang, hindi ko matanda kung sino ang nagmungkahi. Sa batas po yun nangyari. Pero magandang kwento yan, na ngayon ayaw puntahan ng Makati kasi traffic. Monstrous, no? Pero nung araw pala, talagang ganun ka-remote itong lugar. Na lugar yan. Kaya pala maganda talaga siya location for formation. Dahil tahimik na tahimik talaga. Kaya nakita namin kung paano na-develop ang buong Makati, ang EDSA, pati ang Cubao, pati ang Mandaluyong.
nakita pa namin kung paano inilagay yung circumferential road dito sa ilalim ng Guadalupe Bridge. So lahat yun nasaksihan po ninyo. Kaya sabi ko, mapalad kami sapagkat nang kami naririto, those were the golden age of San Carlos. Wow, golden age. Bakit naman golden age yan, Monsignor? Hindi sa ano pa man bagay. Kapag nagtatagpo ang San Jose UST, kumbaga ang tumitingkad ay ang mga taga San Carlos. Dahil ang aming mga profesor ay galing sa Louvain. May pandinig ko nung araw, ibig sana ang Louvain ay maglagay ng, kumbagay, Institute. sister seminary, sister university dito. Kaya lahat na pinadadala nila ay mga the best professor in Louvain para magturo na dito. Siguro, Gaines, maidagdag ko sa sinasabi ni Monsignor, ang mga magagaling na mga teologo ay mga Europeans. Pagdating, ang nagtuturo sa amin ay mga Europeans, direct sa kanilang sinulat. Sa UST at sa Loyola, sa Ateneo, tinatranslate pa nila sa English. Katulad si Father, pangalan nito, yung sa atin, si Bandrome. Talaga ang libro niya ay original na German. Samantalang sila, tatranslate pa yun sa English. Kaya in that sense, advance ang San Carlos pagdating sa theological formation. Wow. Kaya yung sinasabi ni Monsignor, So malaking impact pala yun, ano? Kaya pwede nga talagang the golden years. At saka yung seminary forum na itinatag para kami mga seminarista dito sa Manila, sa the 3 seminaries, ay magkasama-sama at magkaroon lagi ng interaction sa isa't isa. Si Father Linsen ang nagtatag noon. si Father Linsen. Si Isaac. Ipagpapatuloy pa po yun. Wala na. Wala na. So yun yung mga panahon na yun. Malaking istorya yan sapagkat yung seminary forum na yan ay yung mga very active sa social reform, sa social justice. Kaya, yan. Produkto noon ay itong mga EDSA revolution nga. Ngayon, magandang malaman na malaki ang kagagawa niyan na mulat ang mga batang pari noon sa nangyayari. Kasi seminarista pa lang, meron ng inter-seminary forum. Yun. So may interaction na talaga May interaction na. at may nabubuksan ng mga kamalayan. So awareness. And at the same time, nagigising kung ano yung mga natutulog na nandyan lang sa kalooban. Pero physically po, ang itsura ng loob ng complex natin. This was paradise before. Wow, paradise talaga, Monsignor. Ang ganda-ganda po nito. Ang ganda-ganda. Anong building Agree po ako ang doon, pinakauna dito sa complex natin? Yung old. San Carlos na talaga. San Carlos lang. Wala pa ako dito dahil pumasok ako 1956. Yung right wing, yun ang minor seminary. Hindi pa pala sa Guadalupe. Wala pang Guadalupe. Wala pa Guadalupe. Nang ako'y pumasok, yun pa lamang unang taon na ginamit ang Guadalupe Minor Seminary. Wow, si Monsi pala ang first na Pioneer. occupant. Monsignor, ikaw pala ang pioneer sa kasaysayan, lolos and lolas ha. Napakaganda nito, first hand news ang mga nalalasap natin. So Monsignor, wala bang katatakutan nung araw? Kasi minor ka palang, sabi mo, minor seminary yan eh. Ang kinatatakutan namin yung Guadalupe ruins. Yung multo. Yung ruins. Nasaan po ang ruins na yan? Ayun na yung Nawala na. Ito na. Yung simbahan po? Hindi. Ito, yung Casa del Clero. Casa del Clero. Yun. Mga hindi na natin alam yun. Sa minor, sa minor. Minor. Yan. Baka yung mga lolos and Nasa lolas minor. natin, alam na alam pa yan. Yun po ang ginagawang katatakutan noon. Ay, yung mga bata ay tinatakot kami na may mga pari daw na naglalakad na nakakadena na walang ulo. Totoo. Dahil maraming pinatay daw Ng mga pare. ng mga pari Hapon. doong panahon. Panahon ng hapon. Panahon ng hapon.
So, isa-isa niyo pong nakita kung paano tumubo ang mga building dito ngayon Ay, sa nako, complex. para mga kabuti. Meron po kayong kinukwento nung araw na meron pa ditong piggery. Oo, Oo ako naman. nag-alaga ng mga baboy dito. Wow, on na- the record, nag-alaga si Monsignor, oh. Parang dito yun eh. So, saan, something like anong that. spot Sa po Bahay kaya ngayon Pare. dito? Bahay dito sa Pare? may puno ng mangga. Ah, Sa hindi dyan theology sa Bahay po? Pare. Sa theology natin? Oo. Oo, tama. Oh. May tennis court pa nga So doon. mga, paano ka po natuto ng pag-alaga doon sa mga baboy? Mangyari, medyo hirap ang mga seminarista sa kanilang pagkain. Ngayon, ang dami naming pagkain natitira, yung kaning baboy. Ngayon, sabi ko, bakit hindi natin salip na Yeah, itapon yan, gamitin nating pagkain sa baboy. Kaya meron na actually mga ilang baboy noon, pinadami ko lamang. At kapag yun, ang kinakain na ng mga seminarista, malinis yun. Bumibili lamang kami ni Manteroy Si Manteroy, buhay. Si Manteroy. Manteroy. Totoo. ng Inabot ko pa. mais. Yun, niluluto yun, kasama ng kanin baboy. Yun, ang tataba ng mga baboy dahil Noon, tatandaan nyo, isa lang ang gwardiya natin. Isa lang. At yung si Mang Lucio. Oo. Yun. Isa lang. Ilan ngayon ang gwardiya dito ng San Carlos Complex? Ay, madami po. Ang Madami. dami. Nung Kasi panahon na marami isa lang. nang binabantayan. At may aso si Calucio. Si Calucio may parilyon, natatandaan nyo. Yun ang tumutulong, Yung- guard oh, dog. Gabi lang, paggabi. Bilang. So, kayo na rin po ang nakaisip paano gagamitin yung inyong food waste para hindi siya maaksaya, kaya naisip yung paramihin pa yung mga baboy na yun. Maniwala kayo, Dili, yung kawa na pinaglulutuan ng kanin, hindi na Sagwan. tinatanggal doon. Sagwan na ang Sagwan ang ginagawa. sa dami ng niluluto. So may nagte-take turns po ang mga seminarians during that time Ah, sa hindi. mga house chores, hindi po. Hindi. Sa paglilinis. Sa paglilinis lang. Paglilinis. Pero sa Ah. pagkain, hindi. Sa pagkain, hindi po. Pero maganda po ba na idulot sa iyo bilang tao nung mag-alaga ka ng mga baboy? Kasi hindi po madali yun, mahirap yun. Hindi naman ako nag-aalaga. Ako tinitingnan ko na sinusupervise ko. Dahil being prefect of discipline, kapag nasa klase na yung mga bata, ako ang umiikot sa paligid, tinitingnan ko. Kahit na nga sa mga kwarto nila, meron ako master key. Tinitingnan ko kung anong kalukuhan ang ginagawa dito sa loob. So, sir, nung time na yun, mukhang yung part na yun hindi nagbabago. Siyempre, ang bata ay bata. Oo. So, hanggang sa panahon ho natin, hindi nagbabago yon, given talaga yon. Pero nakakatuwa, Monsignor, ang naging role mo nun ay jack of all trades ka pala. You have to be because kami nabubuhay sa sarili namin eh. Ngayon, maririnig mo yung daing ng mga seminarista, hindi maganda ang pagkain, hindi maganda ang ganito, hindi maganda ang ganyan. Kaya, titingnan mo, ang resources mo naman, limited. Kaya, gumagawa ako ng paraan. Kasama iba mga paris, siyempre. Ang galing. So, kita ho ninyo, no? Hindi lang kaluluwa yung concern nila. Hindi lang ho scholastic standing ang concern nila, kundi paano rin mabubuhay sa bawat araw. Kaya mukhang maganda ho ngayon na sa pinagkukwentuhan natin, kailangan ng seminaryo ng lahat ng suporta na pwede nating ibigay. Kasi ngayon, nauubos lang ang panahon natin sa parokya, kung ano activities, kung anong ministry, pero nakakalimutan na ang pinagmumulan nila ay yung buhay seminaryo. So, ikaw, Bishop Cortez, ng panahon na nandun ka rin sa loob ng seminary, may kalokohan ka din, Bishop? Hindi yun ang totoong tanong. Mali yung tanong ko. Bishop, Yung ikaw, maalala, ano mga concerns mo noon? Napakaganda, para sa akin, napakaganda ng buhay ng seminaryo, no? Yung kami seminarista. May oras sa pagdadasal, oras sa pagtulog, oras sa paggawa, oras sa pagkain, oras sa paglaro. Na para sa akin, very complete eh. Kompleto ang buhay mo sa seminaryo. Meron din recreation. So, kung formation ang pag-uusapan, ay institutionalized na yan. Ilang libong taon na yan, ganyan ang formation. Kaya, at least ako'y nagpapasalamat. Ako'y
hindi ako naging rebelde sa ganung formation. Nakita ko ang value, no, ha? The right time at the right moment, yan. Kaya, so, at I'm very happy naman sapagkat inabot ko pa yung mga old professors at saka yung young professors na ang masasabi ko lang ay kailangan talagang believe na may pakay ang Diyos. Yan. Laging walang bagay na hindi alam ang Diyos at kung nandyan yan, merong pakay, may purpose at kung tatanggapin mo ang purpose ng Diyos, it's positive, talagang mabuti. Yan. Sige na. So, Monsignor, ano ang masasabi mo pang-eengganyo? Ngayon ba, naranasan mo ba na dumadami ba ang nagpapare o bumababa? Kasi mahaba na yung pinaglingkod nyo sa simbahan eh. Siyempre up and down eh. Yun po nakalulungkot ngayon. Pakaunti ng pakaunti ang pumapasok sa vocation ng pagpapare. Kaya nga, ang simbahan nagpipilitan, ayan, katulad dito, may Eucharistic minister, mayroon lector, dati-dati trabaho ng lahat yan ng pare. Ngayon ay ewan ko kung paano natin mabibigyan sigla muli ang pagtawag ng Panginoon sa ating mga kabataan. Pagkat nung araw, Monsignor, no, ang laki ng role ng lolos and lolas. Nung pag sinusubaybayan ko mga kwento na iba't ibang pare, laging may magandang role, no, yung mga lolos and lolas kung bakit naakay sila sa bokasyon. Baka pwede pong gamitin natin itong paanyaya sa ating mga viewers na mga medyo may edad na, hindi na huli na sa mga anak, kundi sa kanilang mga apo. Meron po ba kayong magandang mensahe para baka sila yung maging partner natin kung paano natin mapalago muli ang mga alagad ng Diyos tulad ni Monsignor Sunga at ni Bishop Cortez? Sa akin po, ang isa sa mga nagbigay ng inspirasyon sa akin ay yung aking lola na may anak din pare, si Father Jose Sumera Benco. Ngayon, lagi ko namatay po yan ng maaga eh. Pero siya ang kumbaga ang ninong ko sa binyag. At lagi ko nakikita yung larawan niya. Sinasabi ko, ibig ko balang armagi. At saka, napakalaki rin ang naging papel ng mga coadjutor priests sapagkat sila kumbaga madaling makaakit sa mga kabataan na nagiging idolo nila. Kaya ang panawagan natin ay hindi lamang sa ating mga lolo't lola, hindi sa ating mga kabataang pari, na sana maging larawan sila ng minimiting maging idolo ng ating mga kabataan. At nang sa gayon ay dumami pa. Alam po ninyo, ang pagtawag ng Panginoon ay marami. Pero nasisira yun dahil sa walang sumusubaybay, walang umaalalay, walang nagpupunyagi na ito'y diligin upang sa gayon ito'y sumibol. Kamukha ngayon sa mga sakrista natin, ilan na lamang ang nagtutuloy sa seminaryo. Noong araw kapag kami tinawag na magpupunta sa seminaryo, ang dami-dami namin pumupunta. Hindi lamang sa seminaryo, kundi pati sa mga religious houses. Sana iyon po ang makita natin ngayon. Hindi lamang mga lolo't lola natin, kundi mga halimbawa ng mga bagong pari. Ayan po. So, maganda yung paanyayang yun ni Monsignor Sunga sa atin. Bishop, how about you? Tama yung sinabi ni Monsignor, para ba yan sa infanta? Akala ng mga taga-infanta, para maging pare, kailangan maging Amerikano ka, mayaman ka, pangyarihan ka. Nung dumating ang mga paring taga-Maynila na nag-walk out dito, sina Father Nonong, Father Francis, nakita nila, pwede rin pala maging pare kami. Ayun, nagsibol na ang mga paring taga-infanta. Ayan, witnessing nga, yung witnessing ng mga young clergy. Tama yung sinasabi ni Monsignor. So marami pong salamat at napaka-rare ng opportunity na ipinagkaloob sa atin ni Monsignor Emmanuel Sunga
at ni Bishop Bernardino Cortez. Kaya sa puntong ito, hindi sila ang hihingan ko ng pagbabasbas sa atin. Noong mga nakalipas na Lunes, sila ay hindi nag-atubili. Tayo ay binigyan ng kanilang priestly blessings at bishop's blessings. Pero ngayon naman tayo mga laiko ang mananalangin para kay Monsignor at kay Bishop Cortez. Kasama na rin ng mga televiewers natin, tayo ay sumama at makiisa sa panalangin ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Blessing for the elderly people. Lord God Almighty, bless your servants, Monsignor Sunga and Bishop Cortez, to whom you have given a long life. Let them be aware of your nearness, so that when they worry about past failings, they will rejoice in your mercy. And when they think of the future, they will faithfully rely on you as their hope. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. Maraming salamat at ito ang pinakamagandang Easter blessings natin pare-pareho. So wag mawawala, magkikita pa rin tayo sa susunod na Lunes dito sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors. Bye!